What's up mga kabayan? Ako nga pala si JD, CEO and founder ng Likha at ng JD Films. Dahil 7/7 sale ngayon, meron tayong bagong produkto na affordable para sa lahat. Eto siya. Haplas, konsagradong langis 100 ml. Kung naaalala nyo dati ang presyo nito ay $950, ngayon bumaba na siya ng $199 na lang. Pareho pa rin ang bisa, konsagradong langis, kinonsagra, binasbasan ng Antengeros del Negros para mas magkaroon ng bisa kapag nilagay sa katawan. Para saan ang langis na ito? Ang langis mga kabayan, pwede itong gamitin sa pilay, sa masakit na katawan, sa masakit na ulo, sa lagnat, sa ubo, kontra usog, kontra bati, lalong-lalo na sa mga baby. At syempre, iba pang masamang karamdaman. Sobrang bisa nito mga kabayan, lalong-lalo na sa mga nagbubuntis. Pwede kayong kumuha nito, ihaplas nyo dun sa tiyan at magsisilbing sa bulag na ito para hindi maamoy ng nilalang elemento ng aswang yung dinadala ng buntis. Para sa mga nasa probinsya, sobrang kailangan nyo nito, lalo na kung may nararamdaman kayong nilalang sa paligid. Kulang pa to ng sticker mga kabayan, lalagyan ko pa to ng haplas. In-announce ko tong product kagabi. So far, may order na tayo kagad ng 15 pieces. May natira pang kaunti. Pwede kayong humabol mga kabayan kung interesado kayo dito. Again, from $950, naging $199 na lang siya. Mas maganda yung packaging natin. Mas matibay, pinapump, in-upgrade, pareho ng bisa pero pinababa yung presyo. Para sa lahat ng interesado, nasa comment section ang link. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Raul. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Hoy Raul! Ay naku batang ere. Gumising ka na nga dyan. Kailangan kong umalis ng maaga. Pakainin mo mga baboy at manok. Ilabas mo din ang kalabaw doon sa torel. Dalin mo sa pustuhan. Ay naku, kahit kailan talagang bata ka, oo. Tulog mantika eh. Hindi ka naman napupuyat. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ito ang kadalasang linyahan ng tatay ni Raul sa tuwing ginigising ang binata. Maagang umaalis ang matanda para magbenta ng kanilang mga produktong itlog. Nagmamay-ari ng napakaraming itik sila Mang Marcelo. Sila din ang may pinakamalaking pwesto ng itlog sa bayan. Simpleng buhay lang ang meron si Raul. Parehong magsasaka ang mga magulang. Bukod sa paghahayupan, malawak din ang kanilang lupang sakahan. Bilang nag-iisang anak, si Raul ang naatasan sa lahat ng mga gawain ng kanyang ama sa tuwing magpupunta ito sa kanilang pwesto sa bayan. Madalas naiiwan ng binata sa bahay. Sa edad na 18 ay hindi pa nito nakikita ang sariling direksyon. Nakakainis naman talaga tong si tatay oh. Ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Wika ni Raul. Hindi naman sinasadyang narinig ng kanyang ina ang sinabi. Kaya nagulat ang binata nang biglang lumipad ang timba at tumama sa kanyang likuran. Abate, ano ang balak mo? Matulog maghapon habang nagkakandakuba kami ng tatay mo sa kakatrabaho. Wika ni Aling Baling. Aray ko naman, Nay. Ang laki-laki ko na. Binabato mo pa rin ako ng balde. Hinahampas ng walis tingting. Tignan mo oh. May mga dumi pa ng baboy ang hawak mo. Tugon ni Raul habang tumatakbo papalayo sa ina. Pangkaraniwang tanawin na ito sa kanilang tahanan tuwing umaga. Hindi kompleto ang araw ni Raul kapag hindi niya naaalaska ang kanyang ina. Raul anak, matanda ka na. Siguro naman oras na para hanapin mo ang sarili mo. Tignan mo yung mga kaidaran mo. Ang ilan sa kanila pumapasok sa kolehiyo. Ang ilan naghahanap ng trabaho. Ikaw ba? Makukontento ka na lang sa pagpapakain ng baboy at pangolekta ng itlog. Wala ka bang pangarap na gustong abutin? Tanong ni Aling Baling habang kumakain ng agahan ang mga ito. Nay, alam mo naman iisa lang ang pangarap ko eh. Yun ay ang mapasaya kayo ni tatay. Ayoko lumayo sa inyo dahil matanda na kayo. At kung meron man akong dapat paglaanan ng oras dito, yon ay ang ating mga alagang hayop at ang lupang sakahan.
Masanay ako sa ganong uri ng trabaho, Nay. Tugon ni Raul. Kaunting pagpapaliwanag sa ating bida. Kilala si Raul bilang sanggano sa kanilang lugar. Sa murang edad, kinakatakutan nito ng mga tao dahil sa kakaibang ugali lalo na kapag galit. Nagsimulang magbago ang ugali niya nang mapagdiskitahan ng mga lasing ang kanyang ama sa baryo. Aatras tayo ng 1 taon dahil dito nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Raul. Pauwi na si Mang Marcelo isang hapon nang harangin siya ng mga kalalakian. Sa pilitang inagaw ang dala nitong supot na naglalaman ng kinita sa maghapong pagbebenta ng itlog. Umuwi ang matanda na puro pasa. Putok ang huso at punit-punit ang damit. Nanginginig ang katawan ni Raul ng mga sandaling iyon. Hindi nito lubos maisip na magagawa ito ng mga tao sa isang mabait na matanda. Pabayaan nyo na lang. Ang mahalaga, hinayaan nila akong makauwi ng buhay. Ang pera, kinikita yan. Pero Hindi na naituloy namang Marcelo ang sasabihin. Dali-daling lumabas ng bahay si Raul. Dumiretso ito sa may kabisera. Hinanap ang mga taong nanggulpe sa kanyang ama. Habang nasa daan ay dumampot ito ng malaking sanga ng kahoy para gamiting pamalo sa mga kalaban. Ilang sandali pa ng paglalakad, natagpuan nito ang mga kalalakihang nag-iinuman. Nasipat din ng binata ang supot ng kanyang ama. Kaya sigurado siya na ito ang mga kalalakihang nanggulpe kay Mang Marcelo. Walang pagdadalawang isip itong pinaghahampas ni Raul. Ang ilan ay sinubukan pang lumaban. Ngunit dahil banat ang katawan ng binata, hindi umubra ang mga kalalakihan. Iniwanan ni Raul na nakahandusay ang mga ito sa lupa. Kinabukasan ay pinuntahan ng mga pulis si Mang Marcelo upang tanungin tungkol sa pangyayari. Naroon din si Raul ng mga sandaling iyon. Kaya kagad itong sumuko at inamin ang kasalanan. Nakulong si Raul at dito mas nahubog ang kanyang pagkatao. Napagtanto ng binatang walang maidudulot na kabutihan kung papairalin ang init ng ulo. Habang nasa loob ng kulungan ang binata, wala itong malay sa mga nangyayari sa labas. Makalipas ang ilang buwan ay kaagad pinalaya ang binata. Hindi naman nagsampa ng kaso ang mga kalalakihang nanggulpe. Kaso nga lang laking gulat nito dahil nang makauwi siya sa kanilang baryo, ang mga dating kaibigan niya ay umiiwas. Halos ayaw nang makipag-usap sa kanya. Sa isip ng binata nagkakaganon ang kanyang mga kaibigan dahil mula siya sa kulungan. Hinusgahan ng mga tao ang pagkatao ng binata. Ngunit lingid sa kaalaman ni Raul na may mas malalim pang dahilan kung bakit umiiwas sa kanya ang mga tao. Kung merong isa na hindi nanghuhusga kay Raul, ito ang kaibigan niyang si Tope. mabuti naman nakalabas ka na pare ha. Alam mo ba, ang daming nangyari dito nung wala ka. Lalo na dun sa mga lalaking binugbog mo. Wika ni Tope. Ano bang nangyari sa kanila, Tope? Tanong ni Raul. 1 linggo matapos kang makulong. Isa-isa silang namamatay. Ang sabi nalason daw. Pero ang sabi naman ng iba, Binarang. Wika ni Tope. Bigla namang natawa si Raul. Hindi ito yung taong naniniwala sa konsepto ng barang, maging sa mga bagay na kaugnay nito. Yan ang imposible. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa mga ganyan. At saka kung sakali man, sino ang mambabarang sa kanila, Aber? Tanong ni Raul. yun nga yung gusto kong sabihin sa'yo pare. Dahil ikaw ang pinagbibintangan nilang nambarang sa 6 na tao. Tugon ni Tope. Nalalo namang pinagtawanan ni Raul.
Lingid sa kalaman ng binata na ang usap-usapang ito ang lubusang nakapagpabago ng kanyang paniniwala at pagkatao. Alam mo, Tope, yan ang pinakamalaking kalokohan na sinabi mo sa akin. Paano naman mangyayari yon? Wala nga akong alam sa mga ganyan eh. At kung meron man, paano ko sila babarangin? Tanong ni Raul. Yun na nga pare. Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila eh. Dahil alam kong hindi mo kayang gawin yun. Pag-uusap ng dalawa. Kasalukuyang naglalakad pauwi ang mga ito galing sa kabisera. Habang nasa daan, nakikita ni Raul ang matatalas na tingin sa kanya ng mga tao. Bagaman naninibago, hindi na lang ito pinansin ng binata. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang tahanan ni Tupe. O paano pare? Hanggang dito na lang ako ha. Anong balak mo bukas? Tanong ng kaibigan. Siguro sa bahay lang muna ako. Tutulungan ko muna sina tatay sa paggawa ng itlog na maalat. Medyo matumal ang benta ng sariwang itlog sa bayan eh. Tugon ni Raul. Wala din akong gagawin bukas eh. Tulungan na lang kaya kita. Ikaw ang bahala. Pumunta ka na lang. Sige, uwi na ako. Tugon ni Raul. Medyo malayo ang daan. Kailangan pang tumawid sa isang sapa. Palapit na ito sa tulay at nakita nito ang amang naglalakad habang bitbit ang bayong. Nagtaka si Raul kaya naman sinundan niya ito. Pumasok si Mang Marcelo sa kagubatan at pagdating sa gitna, naghukay ang matanda. Nagtago lang si Raul sa puno habang pinagmamasdan ang ginagawa ng ama. May bitbit itong sulo, kaya nakikita ni Raul ang ginagawa nito. Ilang sandali pa, may kinuha itong maliit na kahon mula sa hukay. Nang buksan ito ni Mang Marcelo, isang malaking alopihan ang lumabas. Kulay puti ang balat at tila kumikinang sa dilim. Pinapagapang ito ng matanda sa kanyang kamay. Kinakausap niya ito. Maya-maya pa ay tumayo ang matanda at muling ibinalik ang alupihan sa sisidlan. Nilagay niya ito sa dalang bayong at naglakad pauwi. Kaagad ding sumunod si Raul hanggang sa makarating ang ama sa tahanan. Sinadyang magpauli ni Raul upang hindi ito mahalata ng ama. Oh, nandito ka na pala Raul, kumain ka na ba? Tanong ni Mang Marcelo. Hindi pa po tay pero busog ako. Matutulog na lang muna siguro ako. Tugon ni Raul. Kaagad na itong pumasok sa silid. Ngunit hindi mawala sa isip nito ang ginawa ng ama sa loob ng gubat. Dahil hindi makatulog, pinili nitong lumabas ng kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Raul nang makita ang ama na nakaupo sa sahig habang napapaligiran ng maraming itim na kandila. Nasa harap nito ang kahon na hinukay sa agubatan. Naririnig nitong may kung anong ibinubulong at manakanakang umiihip sa kahon. Ilang sandali pa ay binuksan ito ng matanda. Pinagapang ang alupihan sa kanyang braso. Biglang napalingon si Mang Marcelo sa silid ni Raul. Mabuti na lang at may kurtinang nakaharang, kaya hindi siya napansin ni Mang Marcelo. Patuloy na ginawa ng matanda ang ritual. Hanggang sa matapos ito. Marahang isinara ni Raul ang pintuan para hindi malaman ng ama na pinapanood siya nito. Kinabukasan, maagang lumabas si Raul sa kanyang silid para gawin ang pang-araw-araw na gawain. Habang naglilinis ng kulungan ng baboy, tinawag ito ng ina. Hoy Raul, pagkatapos mong maglinis ng kulungan, tulungan mo ang tatay mo ha. Mamumulot ng itlog sa likod ng bahay. Wika ni Aling Baling. Hindi kagad nakasagot si Raul.
Tuliro ito sa kakaisip sa ginagawa ng kanyang ama. Ay, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Muling wika ni Aling Baling. Po. Pasensya na po, Nay. May iniisip lang po ako. Tugon ni Raul. Nilapitan ito ng ina sa pag-aakalang masama ang pakiramdam nito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong iniisip mo? Wika ni Aling Baling. Pumasok sa isip ni Raul na sabihin sa ina ang nakita. Tungkol kasi kay tatay. May nakita ko sa kanya kagabi. May dinadasalan siyang alupihan. Tugon ng binata. Huminga ng malalim si Aling Baling. Inayang maupo ang binata at saka nagkwento. May dapat kang malaman tungkol sa ating pamilya. At sana, lawakan mo ang pag-unawa mo. Ang tatay mo ay isang mambabarang. Nanlaki ang mga mata ni Raul nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Totoo po ba ang sinabi niyo, Nay? Bakit ngayon ko lang nalaman? Bakit hindi niyo sinabi noon pa? Tanong ni Raul. Pinili naming isikreto sa iyo dahil ayaw naming masangkot ka sa mga maaaring mangyari. Gusto naming magkaroon ka ng normal na buhay. Tugon ni Aling Baling. Pero bakit hinayaan ni tatay na gulpin siya ng mga kalalakihan? Alam mo, Nay, isa yan sa mga katanungang namuo sa isipan ko. Yan din kasi ang dahilan kung bakit ako nakulong. Wika ni Raul. Sa pagkakataong iyon si Mang Marcelo na ang sumagot. Pinagbayaran nila ang nangyaring iyon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit napapabalita ang pagkamatay ng mga lalaki? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Raul. Ako ang gumawa nun sa kanila. Wika ni Mang Marcelo. Hindi nakapagsalita si Raul sa mga narinig. Nang mga sandaling iyon nakaramdam ng takot ang binata sa ama. Tila ibang tao ang kaharap niya ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ewan ko kung maniniwala ba ako sa mga naririnig ko . Yung tungkol sa ginawa mo kagabi, Tay, ano yon? Tanong ni Raul. Ang puting alupihan, yon mismo ang bertud ko. Minsan sa isang buwan, pinapalabas ko ito upang pakainin. Tugon ni Mang Marcelo sabay taas ng manggas para ipakita ang kanyang braso. Punong-puno ito ng sugat. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay biglang dumating si Tupi. Humahangos ito at punong-puno ng putik ang katawan. O Tupi, anong nangyari sa'yo? Bakit puro putik ka? Tanong ni Raul. Si tatay pinagtutulungan sa baryo . Napagbintang ang magnanakaw . Wika ni Tupi. Bigla namang napatayo si Mang Marcelo. Anong sinabi mo? Paanong magnanakaw ang isang taong matandang ulyanin? Galit na galit si Mang Marcelo dahil alam niyang hindi ito magagawa ng ama ni Tupi. Nasaan si Mang Nesto? Tanong ni Raul. Naroon pa rin ngayon sa baryo. Tulungan niyo po ako. Baka kung anong gawin ng mga tao sa kanya . Raul, may ipapagawa ko sa'yo ha. At kailangan mo magtiwala. Sumunod ka sa akin. Wika ni Mang Marcelo. Nagdadalawang isip ang binatang sumunod sa matanda dahil hindi ito sigurado sa mga nangyayari. Gayunpaman ay sinunod niya ang ama. Nagtungo sila sa likod ng bahay at kinausap ng matanda ang anak. Gusto mong mapatunayan ng katotohanan? Ito na ang pagkakataon. Magtiwala ka sa akin dahil wala akong ibang hangad kung hindi ang may pagtanggol ang mga kagaya nating api. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon kailangan mong puntahan si Manong Nesto. Hawakan mo kahit saang parte ang katawan niya.
Wika ni Mang Marcelo. Sa hindi malamang dahilan, kusang sumunod ang katawan ni Raul. Inutusan nito ang ama na puntahan ang ama ni Tope. Tutulungan niya ito. Bagaman hindi nauunawaan ang totoong intensyon ng ama. Dali-daling umalis ang binata. Pagdating sa baryo, nakita nitong nakatali ang matanda habang nakaupo sa lupa. Pinaliligiran ng mga mapanghusgang kababaryo. Habang nagkakagulo ang mga taga-baryo, dahan-dahang naglakad si Raul papunta sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin siya ng mga ito, isa-isa silang nagtabihan habang nakatitig sa kanya. Nilapitan nito si Mang Nesto at tinawakan sa balikat. Sa hindi malamang dahilan, tila nakaramdam ng mahinang kuryente ang binata. Hindi niya ito gaanong binigyan ng pansin. Ngunit lingid sa kaalaman ni Raul, isa ito sa pamamaraan ng kanyang ama. Itinayo ng binata si Mang Nesto, tinanggal ang mga nakataling nakagapos. Ang sino mang gumalaw sa taong to, mananagot sa akin. Wika ng binata. Kagad inakay ang kawawang matanda. Wala namang nagawa ang mga taga-baryo kung hindi panoorin ang dalawang maglakad palayo. Salamat sa iyo, iyo. Hindi kita kilala pero pamilyar ka sa akin. Wika ng matanda. Kaibigan po ako ni Tope at naroon siya ngayon sa bahay. Sumama po muna kayo sa akin para magamot ang mga sugat ninyo. Mga walang awa talaga yung mga taong yon. Tugon ni Raul. Ilang sandali pa ay narating na nila ang tahanan nila Raul. Sinalubong naman ni Tope ang ama upang tulungan. Pinapasok nila ito sa tahanan. Ginamot ni Aling Baling ang mga sugat ng matanda. Ngayon Raul, sumunod ka sa akin at may gagawin tayo. Muling bumalik sa likod ng tahanan ang mag-ama. Doon ay inilabas ni Mang Marcelo ang kahong kinuha nila sa kagubatan. Binuksan niya ito sa harapan ni Raul. Ang inaasahan ng binata, gagapang palabas ang isang puting alupihan. Ngunit laking gulat nito dahil walang laman ng kahon, maliban sa maliit na puting bato. Teka tay, nasa po yung alupihan? Tanong ni Raul. Pagmasdan mong mabuti para makita mo kung nasaan ang alupihan. Tinignan ni Raul ng mabuti ang puting bato. Nanlaki ang mga mata dahil naaaninag nito ang mga paa ng alupihan. Napapansin ng binatang tila kumikilos ang bato. Hanggang sa tuluyan nitong inunat ang katawan. Isang puting alupihan ang lumabas sa kahon. Gumapang ito sa braso ng matanda at kinagat ang balat ni Mang Marcelo. Ito ang kapangyarihang taglay ng ating angkan Raul. Matagal na panahon na akong nananahimik. Hindi ko na maaatim pa na muling makakita ng mga taong inaapi ng kapwa. Ngayon, sisimulan na natin ang pagpaparusa sa kanila. Wika ni Mang Marcelo. Kaagad siyang pumasok sa tahanan. Sinabihan nito si Tope na dalhin ng matanda pauwi ng bahay upang makapagpahinga na. Kaagad namang sumunod ang binata. Nang makalis ang mga ito ay kumilos na si Mang Marcelo upang simulan ang ritual ng pamaham. Sigurado ka bang kaya mo patay? Napakadami ng mga taong paparusahan mo. Oo, nagawa mong pumatay ng iilan. Pero hindi lang 6 ang bilang ng mga taong nanakit kay Mang Nesto. Wika ni Raul. E di isa-isay natin sila. Huwag kang mag-alala Raul. Katawan lang ng mambabarang ang tumatanda. Hindi ang lakas at ang kaalamang taglay. Wika ni Mang Marcelo.
Pumasok ito sa silid para kunin ang mga kagamitan. Habang nag-aantay sa sala, sinilip ng binata ang iniwang kahon ng ama. Dahan-dahan niya itong binuksan at laking gulat ng binata. Dahil ng mga sandaling iyon, punong-puno ng makamandag na insekto ang kahon. Muli itong sinara ni Raul. Naupo sa sulok. Maya-maya ay lumabas ang matanda bitbit ang malaking itim na kandila. Ngunit sa pagkakataong iyon, inilagay ni Mang Marcelo ang mga ito sa 4 na sulok ng tahanan. Inutusan nito si Raul na isara ang pintuan at kagad itong naupo sa lapag. Nagsimulang mag-usal ng mga hindi maunawaang salita si Mang Marcelo, habang si Raul naman ay pinapanood ang ginagawa nito. Matapos ang ilang minuto, inilabas ng matanda ang puting alupihan at nagsalita. Lagi mong tatandaan, Raul, na ang bawat kasalanan ay may katumbas na parusa. Hindi ito maaaring palampasin dahil sa oras na mangyari yon, maaaring masira ang balanse ng mundo. Mananaig ang masama sa kabutihan at ako bilang isang mambabarang ay may tungkuling kailangang gampanan. Wika ni Mang Marcelo habang nilalaro ang alupihan sa kanyang kamay. Inilagay niya ito sa sahig at unti-unting gumapang ang insekto papunta sa kinaroroonan ng binata. Tay, ano pong nangyayari? Bakit po papunta sa akin ang alaga nyo? Tanong ni Raul. Magtiwala ka lang at ilahad mo ang mga kamay. Hayaang gumapang ang alaga kong alupihan. Tugon ni Mang Marcelo. Sumunod naman si Raul. Marahang gumapang ang puting alupihan papunta sa kamay ni Raul. Nagpaikot-ikot ito sa kanyang palad at muling bumalik sa kinaupuan ng matanda. Gumapang ang alupihan paakyat sa kamay ni Mang Marcelo. Kagad na pangiti ang matanda. Alam ko na kung nasaan ang nanakit kay Manong Nesto. Ngayon panoorin mo kung paano kong igawad ang kaparusahan sa kanila. Wika ni Mang Marcelo. Sabay kuha ng kahong nakalapag sa sahig. Binuksan niya ito. Isa-isang naglabasan ang mga makamandag na alakdan. Gumapang ito palabas sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng maliit na siwang sa dingding. Kapansin-pansin din na walang dumadaan sa pintuan at bintana ng bahay. Tay, bakit hindi sila dumadaan sa pintuan? Tanong ni Raul. Magandang katanungan. Ang ibig sabihin lang, unti-unting napupukaw ang atensyon mo sa mga ginagawa ko. Ang dahilan kung bakit hindi sila dumadaan sa pintuan at bintana, maaari silang matunto ng mga manggagamot kung sakaling humingi ng tulong ang kanilang mabibiktima. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko nahahayaang makahingi pa sila ng tulong kahit kanino. Tugon ni Mang Marcelo. Nanatiling nakaupo ang matanda sa sahig. Sa loob ng mahigit 2 oras, nakikita ni Raul na pinagpapawisan ang ama. Nakapikit ang mga mata nito habang patuloy na nag-uusal ng mga dasal. Ilang minuto pa ang nakalipas ay huminto sa pag-uusal. Dahan-dahang idinilat ang mga mata at tumayo. Isa-isa nitong pinatay ang mga kandila sa sulok ng tahanan at muling naupo sa lapag. Ngayon mag-antay na lang tayo sa mga susunod na mangyayari. Ikaw na muna ang magtuloy ng aking trabaho. Magpapahinga lang ako sandali. Wika ng matanda. Natulog ito sa lapag ng bahay. Napakamot naman ng ulo si Raul dahil ilang segundo lang ang nakalipas. Wala nang ulirat ang ama. Hinayaan na lang ito ng binata at sinunod ang utos
Pagsapit ng hapon ay nagising si Mang Marcelo. Nasa kalagitnaan ng paggawa ng itlog na maalat si Raul. O magaling ha. Nangangalahati na pala kayo. Mabuti naman kung ganon. Para maiimbak na yan sa kamay benta. Wika ni Mang Marcelo. Kumusta naman ang ginawa mo, Marcelo? Sa palagay mo ba, naibigay mo ang karapat-dapat na parusa? Tanong ni Aling Baling. Huwag kang mag-alala, Baling. Alam kong tama lang para sa kanila ang parusang yon. Wika ni Mang Marcelo. Hindi naman maiwasan ni Raul ang magtanong. Ano po bang parusa ang binigay nyo sa mga taga-baryo? Tanong ng binata. Simple lang, anak. Mapaparalisa ang kalahati ng kanilang katawan. Pwedeng mawala sa katinuan. O hindi kaya naman mamatay. Tugon ng matanda. Hindi sumagot si Raul. Sa isip nito, aantay na lang niya ang magiging resulta kung sakaling gumana nga ang orasyon ng matanda. Pagkakataon na din ito para sa kanya na mapatunayan kung totoo ang kaalaman ng barang. Ilang araw ang nakalipas. Wala pa ring naririnig na usap-usapan mula sa baryo si Raul. Kaya nagpa siya itong pumasyal sa baryo kasama si Tope. Habang naglalakad ang dalawa, napag-usapan ng mga ito ang ginawa ng mga tao kay Mang Nesto. Ayon kay Tope, naglalakad ang matanda sa daan 10 oras ng gabi dahil hindi nito maalala kung saan ang daan pauwi ng tahanan. Sa kasamaang palad, maling tahanan ang napasok nito sa pag-aakalang yon ang bahay nila. Naku naman bakit mo kasi inayaan yung tatay mong lumabas? Alam mo namang ulyanin yun Wika na Raul. Hindi naman sa ganun, pare. Mahilig lang talagang pumuslit yun. Ewan ko ba kung bakit hindi siya maperme sa bahay. Gaya ng tatay mo Ganun din naman, di ba? Nga pala, anong ginawa ni Mang Raul matapos kaming umalis? Tanong ni Tope. Pinili ni Raul na isikreto ang ginawa ng ama para mapangalagaan ang lihim nito. Wala naman. Nagpasama lang siya sa baryo para kausapin ng kapitan. Kaso wala ding nangyari. Pero bukod dun wala na. Tugon ng binata. Ilang sandali pa napansin nilang nasa kalagitnaan na sila ng baryo. Wala ni isa sa mga taga roon ang lumalabas sa kanilang tahanan. Aba, nakakapagtaka naman. 5:00 na ng hapon Nasa kaya yung mga tao dito? May palabas pa ngayon sa bayan? Tanong ni Tope. Oo nga nakakapagtaka. Walang taong naiwan ni isa. Tugon ni Raul. At dahil sa sobrang pagtataka, kinatok ng mga ito ang tahanang malapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Raul dahil lahat ng nakatira doon ay nakahandusay sa sahig. Bahay to ni Mang Burnok Siya ang isa sa mga gumulpi kay tatay. Ano kayang nangyari sa kanila? Akmang lalapitan sana ni Tope ang mga ito nang bigla siyang pigilan ni Raul. Sandali lang, wag mo silang hawakan. Baka mamaya dumating yung mga pulis Makita yung bakas mo. Makulong ka pa. Wika ni Raul. Kaagad namang umatras si Tope. Pinili ng dalawa na umuwi na ng tahanan. Sa palagay ko, nangyari na naman uli yung naganap dun sa mga gumulpi sa tatay mo. Pero sino kaya yung may gawa nun? Wika ni Tope. Hindi na sumagot pa si Raul. Dahil sa kaloob-looban nito, alam niya kung sino ang may kagagawan. Ang mabuti pa, bilisan na natin. Mamaya, may makakita pa sa atin dito. Wika ni Raul.
Dumaan ang mga ito paikot sa kabilang dako dahil dadaan pa sila sa isang maliit na pamayanan bago makarating sa mismong tahanan nila Mang Marcelo. Pagdating sa bahay, laking gulat ni Raul dahil nakaiga sa mahabang bangko ang ama. Wala itong malay. Dali-daling inusisa ng binata ang ina. Nay, ano pong nangyari kay tatay? Bakit wala siyang malay? Tanong ni Raul. Nahuli ng isang manggagamot ang tatay mo. Sa kasamaang palad, natalo siya. Delikado ang lagay niya kung hindi magagawa ng paraan. Wika ni Aling Baling. Napaisip si Raul kung ano ang magagawa. Ngunit walang sumasagi sa kanyang isipan. Nahuli ng manggagamot? Bakit po? Ano po bang ginawa ni Mang Marcelo? Napalingon si Raul sa kaibigan. Nakalimutan nitong naroon si Tupe. Kaya wala na siyang pagpipilian kung hindi sabihin sa kanya ang katotohanan. Si tatay ang may gawa ng mga nakita natin sa baryo. Siya din ang pumatay sa 6 na lalaking gumulpi sa kanya. Mambabarang si Tatay Tupe. Wika ni Raul. Imbis na matakot ay napangiti pa si Tupe. Sinasabi ko na nga ba eh. May kung anong iba kay Mang Marcelo eh. Alam mo pare, may paraan para makatulong ka. Pero hindi ako sigurado kung gagana. Wika ni Tupe. Kahit ano gagawin ko, mailigtas lang si tatay. Kahit walang kasiguraduhan. Pero pare, sabi ko hindi ako sigurado kung gagana. Wala nga akong pake. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan gawin. Biglang nagulat si Aling Baling dahil sumigaw ang binata. Oo na, sasabihin ko na. Nandito ba yung bertud ni Mang Marcelo? Kung wala, alam mo ba kung saan nakatago? Tanong ni Tupe. Hindi ako sigurado kung nandito eh. Pero alam ko kung saan niya ibinaon. Tugon ni Raul. Hinanap nito sa buong bahay ang maliit na kahon. Sa kasamaang palad ay wala ito sa lugar. Pinili ni Raul na pumunta sa gubat kung saan nito nakita ang amang nagukay. Anong gagawin natin dito, Raul? Alam mo ba yung kwento sa gubat na to? Tanong ni Tupe. Wala na akong pake. Kung dati tong tapunan ng mga pinapatay na kababaihan, may kailangan akong kunin. At yon ang pinakamahalagang bagay para sa akin. Tugon ni Raul. Ang galing mong manghula pare ah. Paano mong nalaman? Napailing na lang si Raul sa sinabi ng kaibigan. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Hanggang sa marating ng mga ito ang bahagi ng gubat kung saan nakita ang ama. Mabilis nitong nakita ang palatandaan, kaya hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Dali-dali nitong hinukay ang lugar hanggang sa makita ang maliit na kahon na pagmamay-ari ng ama. Nagulat din ito dahil hindi lang iisa ang naroon. Naghukay pa si Raul. Nailabas mula sa butas ang 10 maliit na kahon. Binalot ito ni Raul sa kanyang damit. Dinala pa uwi sa tahanan. Isa-isa itong binuksan. Tumambad ang iba't ibang uri ng bertud na mula sa mga kulisap. Ang dami palang tinatagong agimat ni Mang Marcelo. O ngayon Raul, piliin mo sa mga yan ang pinakahuling ginamit ng tatay mo. Wika ni Tope. Hinanap nito ang kahon na naglalaman ng puting alupian. Hindi naman ito nabigo. Nakita nito ang maliit na kahon na naglalaman ng puting bato. Eto pare, sigurado kong ito yung ginamit ni tatay. Tugon ni Raul. Hindi alam ng binata kung paano ito gigisingin o papaganahin. O paano yan pare? Hindi ko rin alam kung paano papaganahin yan eh.
Wika ni Tope. Sandali lang. May narinig akong dasal kay tatay eh. Paulit-ulit niyang binabanggit para magising yung puting alupian. Sinubukan ito ng binata, ngunit hindi gumana. Hindi lang kasi basta-basta babanggitin yung mga dasal pare. Kailangan may pinanggagalingan yung pag-uusal mo. Kailangan may paggagamitan ka. Wika ng kaibigan. Sa pagkakataong iyon ay pinikit ni Raul ang kanyang mata. Huminga ng malalim. Inisip ang pang-aapi ng mga tao sa kanyang ama, maging kay Mang Nesto. Dito na unti-unting namuo ang galit sa puso ng binata. Nagsimulang magbago ng kulay ang bato. Naging kulay pula. Pare, normal bang magbago yung kulay ng bato? Tingnan mo oh. Wika ni Tope. Nang tignan ni Raul ang bertud, purong kulay pula ang kulay nito. Tama naman ang sinabi ni Tope. Ngunit wag mong papairalin ng galit sa puso mo. Mag-isip ka pa ng ibang dahilan. Wika ni Aling Baling. Hinayaan lang nitong subukan ng binata ang aral ng kanyang ama. Dahil noon pa man, ninais din ni Mang Marcelo na ituro kay Raul ang lahat. Gaya po ng ano, Nay? Tanong ni Raul. Isipin mo ang mga masasayang ginawa nyo ng tatay mo simula bata ka. Sapat na ang kasiyahang yon para maging dahilan ng pagtulong mo sa iyong ama. Tugon ni Aling Baling. Muli namang ipinikit ni Raul ang mga mata. Sinunod ang sinabi ng kanyang ina. Ilang minuto pa ay nagbago ang kulay ng bato. Bumalik ito sa dating kulay puti. Patuloy na nag-usal si Raul habang iniisip ang masasayang araw na magkasama sila ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay biglang kumilos ang bato. Unti-unting gumapang ang puting alupihan mula sa sisidlan. Hinayaan lang ito ng binata hanggang sa makarating ito sa kanyang braso. Napasigaw si Raul nang bigla siyang kagatin ng alupihan at tila natulala nang makita ang mga pangitaing pumapasok sa kanyang isipan. Kasabay ng kirot ng kagat ng alupian ay ang mga kaalamang hindi alam ni Raul kung saan nanggagaling. Tila ba tinuturuan siya ng kung sino sa mga bagay-bagay na dapat gawin. Pagmulat ng mata nito, kagad tumayo ang binata at lumapit sa ama. Pinagapang nito ang puting alupihan sa dibdib ni Mang Marcelo, muling nag-usal ng mga dasal. Sa pagkakataong iyon kumilos ang mga kamay ng matanda. Palatanda ang buhay pa ito. Nay, alam ko na po ang gagawin. Ako na po ang bahala. Wika ni Raul. Unti-unti nitong kinuha ang mga kandilang itim sa silid ng ama. Itinirik ito sa 4 na sulok ng tahanan, kagaya ng ginawa ng ama sa tuwing magsasagawa ito ng ritual. Matapos sindihan ng mga kandila, kumuha ito ng isang baso ng tubig at inilagay sa sahig. Naupo ito at muling pumikit. Ngunit bago pa man magsimula sa ritual, kinausap ito ng kanyang ina. Alam ko kung ano ang gagawin mo. Yan ang ritual na ginagawa ng iyong ama sa tuwing makikipaglaban siya sa isang manggagamot o kapwa mambabarang. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang pamamaraan na yan. Pero mag-iingat ka dahil ito ang unang beses mong gagawin ng bagay na yan. Wika ni Aling Baling. Huwag po kayong mabahala, Nay. Alam kong hindi ako papabayaan ni tatay. At may mga naisip akong paraan para talunin ang kung sino mang manggagamot na humuli sa kanya. Tugon ni Raul. Kagad nang tumabi si Aling Baling para hayaan si Raul na simulan ang pakikipagtuos sa manggagamot. Ngunit mali ito ng inakala.
dahil hindi isang manggagamot ang nakahuli sa kanyang ama, kung hindi kapwa mambabarang. Napagpasya ng binatang ihinto ang pakikipagkumbate espiritual dahil may iba itong paraan na naisip. Samahan mo ako, Tope. Puntaan natin si Mang Elpidio. Wika ni Raul. Si Mang Elpidio mula sa kabilang bayan. Naku Raul, hindi mo alam ang ginagawa mo. Malakas na mambabarang yung taong yun. Kilala din siya bilang magaling na manggagamot. Wika ni Tope. Alam ko, Tope. Pero lahat ng malalakas ay may kainaan. Yon ang nalaman ko habang hinahanap ko siya. Pag-uusap ng dalawa. Kagad nagpaalam ang mga ito kay Aling Baling at hindi na nagawa pang pigilan ng matanda ang dalawa. Mabilis na tinakbo ng dalawa ang daan papunta sa kabilang bayan. Mabuti na lang, may mga alam na daan si Tope. Kaya naman nagawa ng mga itong makarating na mas maaga sa inaasahan. Habang hinahanap ng binata ang lokasyon ng manggagamot, hindi naman maiwasan ni Tope ang mamangha. Kakaiba talaga yung pamamaraan ng mga mambabarang ano? Biruin mo, nagagawa niyong ipasa ang kaalaman kahit hindi na ituro sa inyo? Wika ni Tope. Hindi ko nga din alam na kaya palang gawin ng bertod ni Tata yung bagay na yun eh. Nandito na tayo. Mabuti pa, Tope. Magtago ka lang dito sa labas. Antayin mo ang pagbabalik ko. Delikado kung sasama ka sa loob ng tahanan ng matandang to. Wika ni Raul. Pumayag naman ang kaibigan. Nagpatuloy na sa paglalakad ang binata hanggang sa marating nito ang bahay ng sinasabing manggagamot. Marahang kumatok ang binata. Kagad itong pinagbuksan ng matanda. Walang pagdadalawang isip na tinadyakan ni Raul ang mambabarang na labis naman itong kinagulat. Anong problema mong bata ka? Bakit bigla ka naninipa? Tanong ni Mang Elpidio. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Tandang Elpidio. Anong ginawa mo sa tatay ko? Tanong ni Raul. Sa pagkakataong iyon ay tumawa ng malakas si Mang Elpidio. Anak ka pala ni Marcelo. Pero anong magagawa mo sa isang batikang mambabarang na kagaya ko? Tanong ni Mang Elpidio. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang magkaroon ng kaguluhan. Bakit hindi na lang tayo magkasundo? Tanong ni Raul. Magkasundo. Ano naman sa tingin mo ang kayang ibigay ng isang baguhang kagaya mo? Ilang oras ka palang natuto? Umakyat na ang hangin dyan sa utak mo. Muling wika ni Mang Elpidio habang pinapagpag ang kanyang damit. Umatras naman si Raul. Alam nito ang susunod na mangyayari. Tinatanong mo ko kung ano ang kaya kong ibigay kung sakaling makipagkasundo ka sa akin. Simple lang, ang buhay mo. Wika ni Raul. Tumawa ng malakas ang matanda. Masyado nitong minamalit si Raul. Ngunit lingid sa kaalaman nito, may sapat na kakayahan ng binata para tapatan ang kanyang mga nalalaman. Biglang nagpakawala ng napakaraming insekto ang matanda. Kaagad namang umatras si Raul. Sinabihan si Tope na buksan ng lahat ng dala nilang kahon. Naglabasan mula sa mga ito ang mas malalaking alakdan at ang iba pang makamandag na insekto. Hindi nga maitatanggi. Anak ka ng isang batikang mambabarang. Pero hindi ka obra sa akin, kaya sumuko ka na lang. Wika ni Mang Elpidio. Ngunit wala sa bokabularyo ni Raul ang salitang pagsuko. Kagad itong kumumpas. Dahilan para sumugod ang naglalakihang mga bubuyog.
Pinagtulungan ng mga itong kagatin si Mang Elpidio. Ngunit gaya ng inaasahan ng binata, kaya nitong kontrahin ang anumang sumpa. Alam kong magaling kang mambabarang, pero hindi ko din naman hahayaang matalo sa labang ito, lalo pat hawak mo ang kaluluwa ng aking ama. Tugon ni Raul. Bigla itong tumakbo papalapit kay Mang Elpidio. Isang malakas sa suntok ang ibinigay niya, dahilan para tumilapon ang matanda palabas ng bahay. Malakas ka lang dahil nandito ka sa loob ng pamamahay mo. Ngunit ako, lumayo man sa aking tahanan, taglay ko ang bertud ng aking ama. Wika ni Raul. Sabay pakita ng puting alupian na nakapalupot sa kanyang braso. Nanlaki ang mga mata ni Elpidio sa mga nakikita. Hindi nito akalaing may ganong bertud ang binata. Bihira lang ang mambabarang na nagtataglay ng bertud mula sa puting alupian. Kaya naman pala kahit baguhan ka, nakagawa mong makipagsabayan sa akin. Wika ni Elpidio. Napangiti na lang si Raul sa sinabi nito. Makipagsabayan. Oo, magaling ka. Aminado ko doon. At yon ay dahil sa taglay mong karanasan sa ganitong larangan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit personal kitang pinuntahan? Wika ni Raul. Napaisip si Elpidio sa mga nangyayari. Oo nga naman. Bakit ka personal na pumunta? Tanong ni Mang Elpidio. Yon ay dahil gusto kitang gulpin pagkatapos kong makuha ang kaluluwa ng tatay ko. Tugon ni Raul. Natandaan nito ang sinabi ng kanyang ama. Katawan lang ng mambabarang ang humihina at tumatanda, ngunit hindi ang kaluluwa. Sa palagay mo, matatalo mo? Hindi na ituloy na Elpidio ang sasabihin dahil sinuntok siya ni Raul. Ngayon siguro alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi kita kayang talunin sa espiritual na labanan, pero pagdating sa pisikal, walang kahirap-hirap para sa akin na gulping ka. Wika ni Raul. Napatras ang matanda dahil kahit anong gawin na pagbato ng tigalpo, tumatalbog lamang ito. Walang alamang binata sa dasal pang atake, ngunit malakas ang depensa nito laban sa ataking espiritual. Kung papatayin mo ako, hindi ko ibibigay ang kaluluwa ng ama mo. Wika ni Mang Elpidio. At sinong nagsabi na hihingiin ko sa iyo ang bagay na yon? Tugon ng binata. Muling sinuntok ang matanda. Hindi nito alintana ang sitwasyon. Ang mahalaga kay Raul ng mga sandaling iyon, matalo si Elpidio at tuluyang maibalik ang kaluluwa ng ama sa katawan nito. Paulit-ulit na sinuntok ng binata ang matanda. Walang nagawa ang kaalaman nito sa barang dahil hindi nito kayang pagsabayin ang pag-uusal ng dasal at pagdepensa sa mga suntok ni Raul. Sige na, panalo ka na. Sumusuko na ako. Wika ni Mang Elpidio. Hindi makapaniwala si Tope ng mga oras na yun. Nagawang paluhurin ng kaibigan ang isang batikang mambabarang. Kung ganon, ibalik mo sa katawan ng tatay ko ang kanyang kaluluwa ngayon din. Tugon ni Raul. Kagad itong ginawa ni Mang Elpidio habang hawak-hawak ni Raul ang kwelyo ng kanyang damit. Tapos na. Nagawa ko nang ibalik ang kanyang kaluluwa. Ngayon pakawalan mo na ako. Wika ni Mang Elpidio. Natawa si Raul sa sinabi nito. Pakawalan? Sinong may sabi sa iyong gagawin ko yon? Alam kong sa oras na pakawalan kita, babalikan at babalikan mo ko.
at ang mga kaanak na malapit sa akin. Kaya pasensya na Mang Elpidio. Kukunin ko ang kaalaman mo sa paggamit ng barang. Hindi to nararapat sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Iiwan ko ang kakayahan mo sa panggagamot at naway gamitin mo ang nalalabi mong buhay sa paggawa ng kabutihan. Wika ni Raul. Pinagapang nito ang puting alopihan sa braso ng matanda. Kinagat nito si Mang Elpidio sa leeg. Dahan-dahang bumagsak ang katawan ng matanda hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Muli namang bumalik ang alopihan sa katawan ni Raul. Hinigop ng puting alopihan ng kakayahan ni Mang Elpidio na gumamit ng barang. Ngunit hinayaang maiwan ang kaalaman sa panggagamot. Tapos na tayo dito, Tope. Bilisan mo. Punta na natin si tatay. Wika ni Raul sabay takbo pabalik sa kanilang tahanan. Humahangos itong dumating. Laking tuwa ng binata nang makitang umiinom ng tubig ang ama. Mahusay ang ginawa mo, Raul. Hindi ko akalaing magagawa mo ng maayos ang pagligtas sa akin. Wika ni Mang Marcelo. Wala po yun, tay. Alam ko po kasi na kailangan kong gumawa ng paraan para mailigtas kayo. Kapala, eto na po yung alaga nyo. Hiniram ko lang sandali. Wika ni Raul. Aba, tignan mo nga naman. Ay parang lumaki ng kaunti ang alaga ko ah. Wika ni Mang Marcelo habang pinapagapang sa kamay ang puting alopihan. Nagulat si Raul nang bigla itong ibalik sa kanya ng ama. Tapos na ang oras ko, Raul. Matanda na ako. Siguro panahon na para harapin ang totoong kapalaran mo. Wika ni Mang Marcelo. Ano po ang sinasabi nyo, tay? Yan na naman kayo eh. Nagsasalita na naman kayo ng kung ano-ano. Alam nyo namang mangmang ako pagdating sa kaalamang taglay nyo eh. Tugon ni Raul. Wala namang matalinong tao pagdating sa mga bago. Lahat tayo nagsimulang walang laman ng isipan. Nasa atin na kung paano tayo makakaangkop sa mga mangyayari at matututo sa bawat aral na napupulot sa daan. Wika ni Mang Marcelo. Wala nang nagawa si Raul kung hindi tanggapin ng pamana ng kanyang ama. Ganun pa man, pinili pa din ng binatang mamuhay kasama ang mga magulang. Tinutukan nito ng pansin ang kanilang munting negosyo. Tungkol naman sa mga tao sa baryo. Kagad itong ginamot ni Mang Marcelo. Ayon sa matanda, pansamantala niyang tinanggal ang kaluluwa ng mga taong iyon upang ipakita sa kanila ang impyerno bilang kaparusahan sa mga ginawa nila sa tatay ni Tope at sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, naging masaya si Raul sa piling ng kanyang mga magulang. Ngunit gaya ng lahat ng nilalang sa mundo, dumadating ang dapit hapon ng mag-asawang Marcelo at Baling. Bagaman naiwang mag-isa ang binata, panatag ang mga ito na kaya ni Raul ang mga magiging hamon ng buhay. Sa kasalukuyan, patuloy pa din ang produksyon nila ng itlog ng itik. Ibinenta na din ni Raul ang kanilang sakahan upang maituon ang isip sa pag-aalaga ng mga hayop. Patuloy pa rin ginagamit ng binata ang kanyang bertud na minana sa ama. Ni minsan, hindi nawaglit sa isipan nito ang mga pangaral ng magulang. Nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento at nakapulutan ng aral na ang pang-aapi sa kapwa ay may kaukulang kapalit. Walang maidudulot na babuti ang pagkikimkim ng galit at paghiganti. Ito ang kasaysayan ni Raul at ng kanyang tangan na bertud ng alupihan.
Oops, wait lang mga kabayan. Dahil 7/7 sale din ngayon, yung ating habak de bala, from 2,000 pesos, magiging 1,199 na lang, makakasave kayo ng almost 800 pesos. Ganon din yung lana natin mga kabayan. Ito ay may mga sangkap kumukulo kapag merong nilalang o elemento, may kasama pa tong San Benito. Mabibili na rin to ng 1,199, makakasave kayo ng almost 1,300 pesos. Sa lahat ng interesado, nasa comment section ang link. Salamat.